Hello, good morning. So, last meeting na to, sad to say, wala dyan mo on in town. So, no choice ko, mag-provide kag video para maka-proceed mo. So, di ta pwede mo proceed nga di mo makat on ani. So, ang next na activity is deploying Vue project using Firebase. So, way pulos inyong mga website if dili na nyo siya ma-live. Dili mo siya ma-deploy. So, muna ato ang next topic ani nga activity. Then, ang atong buhaton is mag-host ta using Firebase. Ang Firebase is product na siya sa Google said. So, para maka-start ta, ari lang mo sa Firebase. I-search na yung Firebase. Then, na ay firebase.google diha. Mo na siya i-click nyo. Then, reminder diha na siya magtanga-tanga jud. Basic concept sa account, yapon siya kabalo. Basta gani mag-open mo o Google gani, i-click nyo ang go to console. Please check kung unsa nga account ang naka-access. Nay mauban nga mga tanga-tanga jud nga bisag dili lahang email dinhi ilang gamito ng account. Bilis na kog switch kung unsa jud ninyong account gamito ng personal ninyo. Ay mo gamit sa uban kay during sa time ninyo day mga nasayop kay ang naka-open nga email kay mga support year pa then mo gigamit sad. So basic kayo siya nga concept sa account handling then dili pa mo kabalo dapat makatuunan na ninyo. So para maka-start ta, ari lang mo sa create project, then i-name lang ninyo inyong project ug MIIT BSIT3 then ACT3. Meaning sa ACT is activity, kay activity 3 pa mo, layo pa jud kayo mo. Then click lang continue, then default. Pag wait lang mo until mamana siya. So okay na siya, namana. Ang buhatan to din sa Firebase is mag-host ra og website. Daghan man ni siya og service pero ang hosting nato ang gamiton. So i-click lang nyo ang all product. Then pagitaan yung hosting, i-click na siya. Then i-click ka lang ang get started. So naay mga procedure diya nga ipa-follow. Then sa duha case ang buhaton nato ani is pag-open lang mo og folder. Pag-create mo folder kung asa niya ibutang nyo ang project. Like sa ko nga case, kini lang akong gamiton nga folder. Then, ari mo sa file, add folder to workspace. Then, iset to nga folder, iselect to siya. Kung asa to ninyo gibutang. Okay, so na siya. Makita nyo nga empty pagod siya. Then, pag open mo og terminal. Ang terminal na itong gamitin is daily siya, PowerShell, no? So, ari lang mo dire. Then, select ang command prompt. Then, next is, mag-set up na ta. Nasa gipanghatag nga instruction, for example, kini. I-copy lang siya. Then, i-click lang enter. Ang gibuhat na niya is na ay application nga Firebase tools, need na siya i-install. So siya mismo mag-install ang diretso. I-install niya globally. Wait lang ta until mamana. So after niya ma-install, yun ani ang magawas niya. Na siya muingon siya nga NPM 69 package are looking for funding. So okay na siya. So, para i-clear na type lang CLS para maka-start kag bago. So ari sa second step,
na ay Firebase login. If imo siya i-check na niya kung kinsay current user nga naka-login. In case gani if dili na imuhang email, i-click lang ang logout. So sa ko nga case, mao man na siya Jason Lepreso man na akong gamiton nga email. Dapat mag-match siya kung unsay naka-open din nga email. Once gani lain ang email, need din siya i-listen, i-click lang ang Firebase logout para ma-logout na siya nga email. Then after niya ma-logout, i-type balik ang Firebase login para mo login mo. So since naka-login mo, kundi ako mabuhatan na. Then ang next is Firebase init. Diri pod ang common mistake, ila i-enter laos ang Firebase init. Dili na pa siya pwede kay dugay siya mahuman. So payo siya og hosting. Mahimo na siyang Firebase init hosting para ang yang initialize ang hosting na jud mismo. Then naray mga question ana nga need niyo i-answer. So are you ready to proceed? Yes. Reminder lang diha na mga estudyante nga college na mo pero magtanga-tanga gihapon. Bisag mga basic questions sa terminal dili kabalo mo sabot. So for example kini ang giingon niya diri use an existing project, then ang other option is create new project. So nag-create man tag project kiniha sa Firebase at ito siyang gamiton. So ari jud ka sa use as existing project. Then magpili ka kung unsa to nga project imong gibuhat ganiha. So mo ni siya base IT ECT3. Then ang question dia, what do you want to use as your public directory? So public okay na siya. So click enter. Then configure a single page, rewrite all URL to index.html. Then i-click lang ang yes. Then take note ha, ang option is small yes and capital N. So meaning anang N is no, then ang Y is yes. So once gani dako ang letter ang Y, meaning ana ang default answer is yes. Then once gani big letter ang N, so meaning ana no ay ang default answer. So if imo siyang i-enter nga without answering, answer is no. So atong button yes man ta pero dili siya default, imo siya i-type. So basic na siyang concept sa CLI no nga need ninyo ma-familiarize kay yun ana jud commonly. Then set up as automatic deploy with GitHub, so dili siya. So ato na siyang i-no. Then okay siya ang na-set up na, ingon siya Firebase initialization complete. So once again na mo gawasan na siya, successful inyong pag initialize. Then ang next step is pag-deploy. So naay instruction dia Firebase deploy ang imong i-copy. So ato siya i-copy. So ang buhaton na niya iyang i-live ang gibuhat nato nga configuration nga new project. Ang iyang i-deploy diya is kining index.html nga na dinhi. Mao na iyang source code. Iyan ning i-deploy. So kung unsay content ani mao na siya ang ma-live. So human na siya. Mao na iyang link. So na live na siya. Basta na ang magawas, okay na siya. Then next, continue to console. So na gihatag din nga link, December na sila. Mo ni ang mga default link sa imong website. So karon na live na ta siya pero dili ka na ang atong gipangita. Ang atong gipangita is unsa ang pag-edit sa content. If mori ka sa index.html, na siya content daan. So pwede na nimo siya ilisan. So for example, so kana ato na siyang ilisan. So for example kana, so saan siya pag-deploy balik?
Once gani na may mga changes, i-click balik ang Firebase, deploy. So kini siya ang iyang file kay index.html man, so no need na to siya i-build. Okay, so imo siyang i-reload dire. So nausab na. So inana ang concept niya. So karon ato na siyang ilisa nag-view. So saan siya pag ilis? Ang view kay atong ibutang diri sa public nga folder. So atong button ato siyang i-delete. Then din mo musud sa folder nga public. Sa mga previous activity, itudloan na tabo unsaon pag set up og view project. So mao gyapon to yung gamiton. npm run view. Di ba na siya pag-execute na siya. Ang pag-set up is npm create, then view at latest. So na mga question diyan din mo i-answer. Ang next nga question is view name. Hindi mo siya butang name, which is view1 lang ato ibutang kay version 1 man ay. Then add TypeScript, yes na siya. Then add GSX support, then yes po na siya. Ang mga next na is naka-no na ni. Okay. Then please lang i-read ang instruction. Gini siya instruction ni siya. So nada na daw siya. Then ingon siya, now run. So meaning mo na siyang iparun. Ang next thing mo iparun is cd v1. Ang may tabo ana para makasud ka ana nga folder. Then next is npm install. So iyan na siyang i-install kung sa yung mga na-download sa project. Medyo mutik na siyang time. Depende yung internet. So once gani mahuman na siya og install, mao na siyang mogawas. So take note ana nga message. Then next is npm run build. npm run dev. Ang pasabot sa dev is development mode. So imo siyang ipara ng development mode para sa local server. So ina siya ihating nga link ini. If imo na siya i-open, so na ang project. So sa may bato na to ani, next ani is ato na siyang i-live. Ang next sa mga step is medyo konti na siya. I-take note lang. Ang para di lang siya ma-close nga localhost, i-split lang siya dire. Then ang next yung button is imo na siyang i-build. Reminder lang, basta mag-build na mo, need mo musud sa v1 nga folder. So i-type lang nga cd public v1. So if imo siyang i-check, so naadi ang content sa project. Then next is imo siyang i-build na. So ang pag-build npm run build. Na i-create na nga folder ang dist nga folder. Mao na siya ang content nga ma-deploy yun sa Firebase nga ma-live. Dili man ni siya ma-live kini nga nakita ni mga source code uban. Katurang nasa dist. So na-build na siya, successful siya. Then common mistake pod pirming makalimtan ni siya, dapat i-edit nimo ang firebase.json. So butangan mo siya v1 kay naman ta sa folder nga v1. Then anay folder nga dist na din ang file nga nila to i-deploy. So imo siya i-address sa public v1 then dist. So okay na siya. Ang next is once again mag-deploy mo, dapat namo sa location sa firebase.json. Karon naman ta sa public v1. So maatras ta og kaduha.
Then diha mo type og Firebase deploy. So kung sa ito yung mga na-build na sold sa disk nga folder, mao to iyang i-deploy. Okay, so nakuha na siya. If imo siya i-check, so mao na siya ganiha. So na live na siya. Mao na iyang link na. So ingon ana ang may tabo sa inyong activity. So i-follow lang ni siya, then pangyoon ako ang link kining nasa URL.